sa aking buhay. May nagpayak, may nagbigay ng tagumpay. May dumating lamang sa tamang panahon. May nag-iwan ng aral sa bawat pagkakataon. Akala ko sila na ang aking sandigan, ngunit lahat ng bagay ay may hangganan. Nang ako'y naiwan sa gitna ng dilim, ikaw ang nanatili hanggang sa huling sandali. Kapag ang mundo'y nagbabago, ikaw ay hindi nagbabago. Kapag lahat ay lumalayo, ikaw ang kasama ko. People come and go, but Jesus remains. Yesterday, today, forever the same. Sa bundok at lamba, hindi ka nagbabago. Ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking buhay. Jesus remains. Jesus remains. Ikaw ang walang hanggan. May mga kaibigang naging pagpapala, may naging tulay tungo sa bagong umaga. May nagtuwid, may nagpalakas ng loob. Lahat ay ginamit mo upang ako'y humubog. Ngunit sa bawat kabanata ng buhay, ikaw pa rin ang aking tunay na gabay. Hindi ka nagsawa, hindi mo ako iniwan. Hanggang sa dulo, ikaw lamang ang sandigan. Kahit magbago ang panahon, ikaw ay mananatiling Panginoon. Lahat ay lilipas balang araw, ngunit ikaw ay magpakailanman. People come and go, but Jesus remains. Yesterday, today, forever the same. Hindi ka iiwan, hindi ka lilisan. Ikaw ang walang hanggang kaibigan. Jesus remains. Jesus remains. Forever you reign. Forever the same. Kapag iniwan ako ng tao, ikaw ang nananatili.
bawat hakbang, sa bawat luha, ikaw ang aking lakas. Jesus remains. Jesus remains. My Savior, my friend, forever remains. Jesus remains. Forever you reign. Forever the same. Kapag iniwan ako ng tao, ikaw ang nananatili. Kapag ako'y nasaktan, ikaw ang nagpapagaling. Kapag walang nakakaunawa, ikaw ang nakakaalam. Kapag nagbago ang buong mundo, ikaw ang hindi kailanman nagbabago. People come and go, Jesus remains. Yesterday, today, forever the same. Sa bawat hakbang, sa bawat luha, ikaw ang aking lakas. Jesus remains. Jesus remains. My Savior, my friend, forever. Amen. Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang oras po natin, we got 38 minutes past 5 o'clock in the morning. And today is a beautiful Wednesday and happy Wednesday, July 22, 2026. Ako po ang inyong kaibigan sa Himpapawid, Pastor DJ Amordi, at nagsasabing magandang umaga. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Sa loob at sa labas ng ating bansa, magandang umaga, magandang gabi. Sa lahat po ng ating mga friends all over the world. Ngayong araw po ay ako'y nagagalak at magkakasama tayong muli. Yan, send hello. Sige, sa ating mga nandito, mapagpalang umaga sa iyo Pastor, at sa lahat ng mga nakikinig. The greetings coming from Pastora Marita Ignacio Dagdag. Yan, magandang umaga po.
At siyempre kay Dennis, kay Manang Lourdes at saka si Jaira Grace. And say hello also kay Ma'am Alma Abawag, watching from USA. At kay Ma'am Rowena Sombrito, good morning, magandang umaga. And of course, and hello kay Ma'am Sylvia, magandang umaga sa ating lahat. Favor and grace. Greetings coming from Olongapo City, Sylvia Estrada. And of course kay Ma'am Jing Blanquera, magandang umaga Pastor at sa lahat ng mga nakikinig. A message also coming from Ma'am Caroline, magandang umaga po Pastor at sa lahat ng mga nakikinig. At ito rin kay Ma'am Lerma, magandang umaga. At mula dyan sa Santo Tomas, Nagilian Isabela, mula kay Ma'am Edna Sombrito Disan, magandang umaga po sa inyo ma'am. Watching from Santo Tomas. At saka yung mga kaibigan natin na maaaring mga darating pa dyan, magandang umaga po sa inyo. And happy listening. Tayo po ay magkakasama sa dito po sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Napakaganda po yung ating topic ngayon at ito po ay napapanahon. At higit sa lahat po, ito yung very common na nangyayari sa atin. Pero madalang lang nating marinig ang mga mensaheng ito. Ngayong araw po ay ating pag-aaralan, ating pagbubulay-bulayan ang mga iba't ibang uri ng mga tao na dumadating sa ating buhay. Bawat isa po sa atin ay nakakaranas ng mga ganitong sitwasyon. Katulad kahapon, ang atin pong pinagbulay-bulayan ay patungkol sa galit o emosyon. Kaya po napakaganda pong sundan po natin ng isang very common din na nararanasan natin. Ang paglalarawan ng iba't ibang uri ng relasyon na maaari nating maranasan. At yung mga pangunahing katotohanan. Ang mensahe ay nagbubuhat sa banal na kasulatan from the book of Hebrew, chapter 13, verse 8. Si Kristo lamang ang hindi nagbabago. Lahat po ay nagbabago. Okay, and of course, and hello kay Sir Aga or Sir Rolando mula sa Kalasyaw, Pangasinan. Good morning Pastor at sa lahat ng nakikinig, pagpalain tayo ni Lord at bigyan ng kapayapaan sa araw na ito. The greetings coming from Ma'am Maripas. Magandang umaga po ma'am. At welcome back. Okay, medyo malungkot, masaya ang atin pong mga pinag-aaralan. Nawa ay makapagbigay lakas sa atin, makapagbigay inspirasyon. You're listening to the Word, Living Word Web Radio, episode 82 na po tayo. Mga iba't ibang uri ng tao na dumadating sa buhay mo o sa buhay nating lahat. Okay, tayo po ay magsimula na sa ating pagbubulay-bulay at tayo po muna ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat muli Panginoon sa umagang ito Ama. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Buksan mo ang aming puso at isipan na maunawaan namin ang iyong mga layunin. Turuan niyo po kami sa aming pag-aaral, pagbubulay-bulay at maging mapagpakumbaba, mapagpatawad at higit sa lahat ay nakatuon ang aming paningin sa aming Panginoong Yesus. Turuan niyo kami, Panginoon, at dagdagan ang aming kaalaman naman sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
May mga taong dumadating para maging pagpapala, may mga dumating para maging aral, at may mga dumating para ihanda ka sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Pero laging tandaan, mayroong isang Kristo. Merong may isang hindi kailanman iiwan ka. Ang Panginoong Hesukristo. Ayun, purihin po ang Panginoon, at bago po tayo magsimula, nais kong balikan ang mga message na napakaganda. Mula kay Ma'am Cecilia Bangay mula sa Bulacan. Ayan, at ganoon din kay sabi ni Ma'am Cecilia ay, "Blessed morning, Pastor Marcelo, praise God Most High. I pray for you and those who bless you, that God gives you peace and that surpasses understanding. Guard your heart, guard your mind, guide your steps and hold your hand as Jesus Christ led the way today." A beautiful message mula po kay Ma'am Cecilia Bangay. And of course, and hello kay Pastor Samboy Bunyag, watching from Bataan. Magandang umaga. May mga taong dumating para maging pagpapala, may mga dumating para maging aral, at may mga dumating para ihanda ka sa susunod na kabanata ng iyong buhay. Pero may isang hindi kailanman iiwan ka. Ang Panginoong Hesukristo. Ang atin, ito po yung mga pinagkunan ko ng lesson po natin ay mula sa main text, Hebrews chapter 13 verse 8. Ang sabi dito ay, si Hesukristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngunit si Hesukristo ay hindi kailanman nagbabago. Supporting verses ay mula sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, Proverbs 27 verse 17, 1 Corinthians chapter 15 verse 33, Proverbs 17:17, John 15:13, and Hebrew 13:5. So yan po yung pinagkunan ng ating mga pagbubulay-bulayan ngayon. Magandang araw mga minamahal kong tagapakinig, mga kaibigan at mga kapatid. Habang naglalakbay tayo sa buhay, napakaraming taong dumarating at umaalis. May ilan na naging matalik nating kaibigan, may ilan na minsan lang nating nakasama, may ilan na nagpasaya sa atin, may ilan ding nagdulot ng matinding sakit. At madalas nating itanong, Lord, bakit mo pinayagang dumating ang taong iyon sa buhay ko? Sa paglipas ng panahon, saka natin nauunawaan na walang aksidenteng pagtatagpo. May layunin ng Diyos. May mga taong ipinadala upang turuan tayo. May mga taong ipinadala upang palakasin tayo. May mga taong pinahintulutan upang hubugin ang ating pananampalataya. Ngunit tandaan natin ito, hindi lahat ng tao ay mananatili. Subalit may isang hindi kailanman aalis. At yun ay ang ating Panginoong Hesukristo. Dako po tayo sa pangunang puntos ng ating pagbubulay-bulay. Yan po ang number 1, the optional person, or may mga taong optional lamang. Ayon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, may mga tao na bahagi lamang ng isang maliit na yugto ng ating buhay.
Ayan, nakikita nyo ba yung ating hindi lahat ng ano yung binanggit dito, sandali lang pa. Hindi lahat ng umaalis ay kawalan. Yan, option 1 or the optional person. May mga tao na bahagi lamang ng isang maliit na yugto ng ating buhay. Kapag nawala sila ay hindi nangangahulugang tapos na rin ang plano ng Diyos. Hindi lahat ng umaalis ay kawalan. Minsan, paglilinis yun ng Diyos sa buhay po natin. Marami po tayong naranasan bawat yugto ng ating buhay, taon ng lumipas. Sino po yung mga may edad 60? Sino po yung may mga edad dyan na 50? Sino bang pinakabata sa atin dito? Pakitaas ang kamay. Siguro ay lahat tayo ay sa palagay ko ay wala nang pinakamababang 30 years old dito, no? Mula 40, 50 pataas. Alam nyo na siguro yung aking tinutukoy, pero napakasarap pong balikan at napakasarap pong pag-aralan yung mga lumipas na yugto, chapter ng ating buhay. Ito po ang pangalawa. Oops. Okay, ito po yung pangalawa ay season person or seasonal person. So may mga taong pang-season. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Yan po, may panahon ng Diyos. May mga taong kasama natin habang tayo'y nag-aaral. May mga kasamang habang tayo'y nagtatrabaho. May mga kasama sa panahon ng ating kahinaan. Kapag natapos ang season, maaari ring matapos ang kanilang assignment. Hindi lahat ng pagtatapos ay kabiguan. Alam niyo po, diba, mula elementary, mula high school, mula college, mula sa trabaho, yan po may mga nakakasama po tayo na seasonal person. Pagka wala na kayo sa school, training, no? So doon lang kayo nagkita at nakasama, it's seasonal. May mga hanggang doon lang talaga yung panahon. Pagka graduate nyo, natapos nyo na, o kahit sa trabaho, everything is done or gone, no? So, yan po yun. Seasonal na mga nakakasama nating mga tao na hindi natin nakakasama habang panahon. So, yan po yung pangalawa na klase ng tao na nakakasama natin. So, sa palagay nyo, ano yung pangatlo? Ito naman yung pangatlo. Yung panguna at saka yung pangatlo ay siguro may nakasama na kayong ganun, no? At narito naman ang pangatlo na tinatawag nating promotional person. Mga taong ginagamit ng Diyos upang iangat ka. Ayan. Yan po ang purpose ng ating online web radio. Para ikaw ay iangat. Ano po ang sa Proverbs 27 verse 17, ito yung tinatawag na iron sharpen iron. Iron sharpens iron. Ayan, naalala ko yung aming topic sa aming chaplaincy program at nandito si Ma'am Cecilia Bangay, no? I remember that word, iron sharpens iron. Sila ang mga mentor, mga tunay na kaibigan, mga taong nagtutuwid sa atin, mga taong gumagabay sa atin, yung landasin na pinanggalingan na nila at sila naman ay gumagabay sa atin. Mga taong nagtutulak sa atin upang mas maganda yung ating daraanan patungo sa tagumpay, tungo para mapalapit tayo sa Panginoon.
So nakikita po natin yung illustration diyan sa ating screen, no? Na kung saan kinukuha yung kamay para iakyat, tinutulungan. So yun po yung mga tao, pangatlo na tao na dumadating sa ating buhay. Kung nakaranas na kayo ng mga ganyan na pagka alam niyang nanghihina ka na, sasabihin sa iyo ay kaya mo yan, kaya mo yan. Naalala ko noong nasa physical training kami ng military training sa dagat, 1 mile. Itong nakaraang examination po namin. No? Sabi ng mentor ko, sana kung nakikinig lang siya, hindi ko alam na isa pala siyang Kristiyano rin. Sabi ko, pagod na ako. Sige, kumapit ka lang, hihilain kita. Tapos mamaya, tuloy ka ulit. Nasa kalagitnaan po kami ng dagat, 1 miles. Hindi na nakikita yung doon. Yan po yung tinatawag naming rescue, water rescue at saka wasar kung tawagin namin sa army. Ito ay yung survival. So talagang hanggang mawala yung mo. At ang sabi lang sa akin ay, kaya mo yan, sige. So kung may mga ganitong mga tao na mga kaibigan po natin ay napakaswerte po natin na mayroong mga ganitong tao. Na sila yung tinatawag na promotional person, mga taong ginagamit ng Diyos upang iangat ka. Sila yung mga tunay na mentor, sila yung mga tunay na kaibigan, mga taong nagtutuwid sa atin kung tayo ay nagkakamali. At mga taong umaabot sa atin upang umangat dahil pinanggalingan na nila yon. So tayo man din ay ganoon din po sa ating mga kaibigan na tayo sana ay maging promotional person. So pag dumating sa ating buhay yung mga ganitong tao, be grateful. Maging grateful po tayo at pahalagahan po natin sila. Okay, dako po tayo sa pang-apat. Ayun, meron tayong bago tayo dumako sa pang-apat, mag-insert tayo ng greetings mula kay Pastor Nelson or Samboy Bunyag. Mapagpalang umaga po sa ating lahat na nakikinig ngayong umaga kay Pastor Amor. Ang pagpapala ng Diyos ay sumasa atin lahat araw-araw. Maraming salamat, Pastor Nelson. Okay, dako po tayo sa pang-apat. May mga taong, ayan, saan na ba yun? Okay, ito po yung pang-apat. Ayan, ang tawag dyan po sa pang-apat na yan ay, ito po may mga taong naglalayo sa iyo sa kalooban ng Diyos o sa presensya ng Diyos. Sino kaya sila? Sila po yung tinatawag na detrimental person. Hindi lahat ng kasama ay mabuting impluensya. Ayan, siguradong alam na alam yan ni Kuya Raul de los Santos. Noong mga panahon na nandoon kami sa Pangasinan, lalong-lalo na yung kabataan. And that was 1980s, 80, siguro mga 86, 85, 86. Ang daming masamang impluensya. Sa bagay, kung mas marami noon, sigurado, mas marami rin ngayon, no? May mga taong naglalayo sa iyo sa kalooban ng Diyos. Ayon sa 1 Corinthians 15, chapter 15:33, bad company corrupts good character. So hindi lahat ng mabait ay mabuting impluensya. May mga relasyon na unti-unting pumapatay sa iyong pananampalataya. Minsan ang pagmamahal ay may kasamang tamang hangganan. So, yan po yung kahulugan po ng mga taong naglalayo sa iyo sa kalooban ng Diyos, or another kind of people or person o kaibigan, no? Detrimental ang tawag doon, detrimental person. So may dumating na ba sa iyo yung mga ganyang tao? O maaari yung dati mong mga dati mong kaibigan, no? So hindi po lahat ng mabait ay mabuting impluensya. Mabait din naman silang kaibigan. Ang problema nga lang ay
sa'yo lang mabait. May mga relasyon na unti-unting pumapatay sa iyong pananampalataya. Nandoon yung good friendship. But the thing is, you're not the same when it comes to perspective of faith. Hindi kayo parehas ng pananampalataya. Maaaring sabihin sa'yo, puro ka na lang Diyos o makakaabot ka na sa langit. Dahil sa iyong pagiging religyoso, yung mga ganong tipo. They are detrimental person. Okay, so yan po yung pangapat. Dako tayo sa panglima. Ito, napakaganda na naman tong panglima na ito. Ano? Ito yung tinatawag na celebrational person. Ang tunay na kaibigan ay masaya sa tagumpay mo. Ibig sabihin, pagka nakikita nilang ikaw ay umaangat, sila ay natutuwa. Sila ay nagagalak at sila ay nagpupuri sa Diyos. So may dumating na ba sa iyo? Sa iyong buhay na ganito? Mga taong tunay na nagdiriwang sa tagumpay mo. Ano man ang iyong kinahantungan na tagumpay or nakamit na tagumpay. No? Ayon sa Romans 12:15, no? Rejoice with those who rejoice. Magalak kayo sa mga nangangagalak, no? Napakabihira po ng taong walang inggit. Masaya sila kapag ikaw ay pinagpapala. Hindi sila nakikipagkompetensya. Sila ang tunay na kaibigan. Ang opposite nito, alam nyo ba, yung kung anong lahat na meron ka dapat marami din silang ganun, di ba? So, yan po ang celebrational person. Ang tunay na kaibigan ay masaya sa tagumpay mo. Wow, congratulations, no? So sa kanya pag-congratulate sa iyo ay natutuwa at nagagalak siya dahil nakamit mo yon. Rejoice with those who rejoice. Napakabihira ng taong walang inggit. Masaya sila kapag ikaw ay pinagpapala. So praise the Lord, no? Sino bang mga pinagpala dyan? Yan po ang celebrational person na dumadating po sa buhay natin, mga kaibigan natin. Kaya kapag nakita mo yung mga ganitong tao, piliin mo siya at pahalagahan. Sila po yung mga tunay na kaibigan. Okay, dako po tayo sa pang-anim. Okay, ito naman yung isang tinatawag na conditional person. Nananatili lang sila, they will stay with you hanggat meron silang benefits sa iyo. Okay, nananatili lamang sila habang may pakinabang sa iyo. Ayan. May mga taong nagbibigay ng sakit ng ulo. May mga taong may kondisyon ang pagmamahal. Ayon sa Luke 15, chapter 11, Luke chapter 15 verse 11 to 32, kung maalala niyo yung alibughang anak at ang reaksyon ng nakakatanda niyang kapatid ay nagpapakita ng puso na maaring maapektuhan ng sariling inaasahan. So may mga taong nanatili lamang habang may pakinabang sa iyo. Kapag nawala na ang benepisyo, bye-bye. Nawawala rin sila. So kalimitan po nakikita natin ito sa mga grupo-grupo. Okay, mga kaibigan, acquaintance, mga ganyan, mangungumusta. Hello! Hello, Ma'am Maripaz, kumusta ka na? I miss you so much, kumusta ka na? Pero after the conversation Ma'am Maripaz, baka pwede naman pong mangutang or pwede pong manghiram. Anyway, common naman yun. Common na nangyayari pero nararanasan natin. And how can we define yung mga ganitong klaseng tao na yung pangalawa, una pa, okay pa. Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, parang ano ka lang pala, tatawagan, kaibigan kapag ka mayroong kailangan sa'yo. So yan pa yung ibig sabihin nitong
conditional person na nanatili lamang habang may pakinabang or may pakinabang ka. So, pagka wala na, pag nawala yung benefits o maaring ikaw naman yung nawalan, nawala na rin sila. Kaya nga minsan naalala ko tuloy yung huwag kang makikipagbarkada ng mga ganito, sabi ng parents ko na. Dahil pag nakulong ka, pagka nagkasakit ka, pag naaksidente ka, yung mga kaibigan mo na yan, ni isa sa kanila, walang dadamay sa iyo. Yan ang ibig sabihin nun po. No? So yan po yung conditional person. Okay, dako tayo sa pang-pito. Ito naman yung pang-pito. Here's another beautiful one, no? Inspirational person. So may mga taong nagpapalakas ng loob mo. Hindi man sila makapagbigay ng material na bagay, pero may mga taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Ayon sa Hebrew chapter 10 verse 24, no? May mga taong pagkatapos mong makausap, mas lumalakas ang iyong pananampalataya. Nag-uusap lamang kayo sa chat o nag-uusap lamang kayo sa mga message pero nagbibigay inspirasyon, no? Parang sa mga content creator. Ayan. Kaya kapag nakikipag-engage ka, say something, encouragement, motivation, no? Mas gusto mong manalangin, mas gusto mong maglingkod. Sila ay regalo ng Diyos, no? Yan po yung mga taong inspirational person. They are giving you inspiration. Hindi po desperation. May mga taong pagkatapos mong makausap, parang natuwan-tuwa ka dahil may narinig kang something invaluable, mahalaga na dapat mong gawin. Ganun, parang nagbo-boost energy, no? So sila po yung mga inspirational person. May dumating na ba sa iyo mga buhay na mga kaibigan na ganyan? So yan po yung mga klase ng mga kaibigan, mga dumadating sa buhay natin na klase ng mga tao. Okay. So dito naman, dako naman tayo sa pang-8. Ito. Ang tawag naman sa kanila ay confrontational person. Okay, ano kaya ang ibig sabihin nito? Confrontational person. Ang tunay na kaibigan ay nagtutuwid. Ayan ang ibig sabihin. Ayon sa Proverbs chapter 27 verse 6. Faithful are the wounds of a friend. Hindi lahat ng nagsasabi ng totoo ay kalaban. Ang taong nagtutuwid sa iyo dahil mahal ka niya, pinapaalalahanan ka. So sila ay isang pagpapala. Mas mabuti ang sugat ng katotohanan, sabi nga, the truth hurts, no? Ng katotohanan kaysa halik ng panlilinlang. So marami pong mga nangyayari sa atin na nakikita mo sa isang kaibigan. So, di mo alam kung paano mo sabihin mong kaibigan. Dahil kaibigan kita, hindi naman sa pinapakialaman kita. No? So, ibang po yun. Pag-aralan mo rin. Kasi minsan, lumalabas kang intrimidera, pakialamero o pakialamera, no? Kapag ka may taong nagtutuwid sa'yo. So, may mga tao rin na gustong-gusto na makinig ng payo. Pero minsan ay gustong magpapayo. Pero tila gusto lang niyang makuha yung simpatya mo or naghahanap ng kakampi. Naghahanap lang pala ng kakampi pero mali yung katuwiran. No? Ito yung mga confrontational person na tinatawag po. So, may na-experience na ba kayong mga ganyan na dumadating sa inyong buhay? Sila po yung confrontational person. Sila yung mga tunay na kaibigan na nagtutuwid. Ibig sabihin, nagbibigay payo. Lalong-lalo na kapag sa mga kababata mo, no? Yung kababata or mas bata sa'yo.
Minsan kasi ang hirap magpayo sa mas matanda sa'yo eh. Sasabihin, oy, pauwi na ako, papunta ka pa lang. Yung mga ganyan. No? Okay, so purihin po ang Panginoon. Alright, we will jump to, hindi naman tayo jump, kundi ito pala. Here is another type of person or another type of na dumarating sa ating buhay. Number 9. Transitional person. So, ito yung mga taong parang tulay papunta sa susunod na yugto. Ayan, sabi ni Ma'am Maripas, ang tunay na kaibigan, pinapangaralan ka. Hindi iyong susulsulan ka sa gawaing mali. Ayan, tama po. Baka ilayo ka sa dulo. Ang tunay na kaibigan. Maraming salamat ma'am. Napakaganda po. Sige po, kung meron po kayong mga i-share na gustong mabasa po natin dito para mabasa rin po ng ating mga kaibigan. No? Okay, ito po yung pangsyam. May mga taong tulay sa susunod mong misyon. Mula sa verse ng Biblia, Acts, mga gawa, chapter 9 verse 26 to 28, no. Ginamit ng Diyos si Barnabas upang maipakilala si Pablo sa mga apostol. Yan. Minsan, ganito po tayo. Okay, sa modern na buhay natin, dito po sa banal na kasulatan, sabi niya ay ginamit ng Diyos si Barnabas upang maipakilala si Pablo sa mga apostol. Di ba? Kasi hindi naging apostol si Apostol Pablo ay na-encounter niya ang Diyos at siya ay nagbago kasi dati si Pablo, bago tawaging Pablo, Saul, okay? Yung encounter niya sa ating Panginoong Jesucristo, naging daan si Barnabas. Sa buhay natin, another example, kapag may kumpanya na mapapasukan, so meron kang kaibigan na nagtatrabaho doon, ikaw ay binakapan. Siya yung nag-back up sa'yo. At tinulungan ka hanggang sa ikaw ay makapasok, tinulungan ka hanggang kahit yung tirahan mo, mga pagkain mo, sinuportahan niya. So sila yung mga taong transitional person. Tinatawag na transitional person. So, yan po, malimit maranasan yan, lalong-lalo na yung mga nag-abroad, no? Pag dumating ka sa, halimbawa, sa Dubai, sa US, lalong-lalo na sa Middle East dahil naranasan ko rin yan, no? Pagdating mo doon, para kang inosenteng nakahawak ng iyong maleta na lilingalinga kung saan ako pupunta, anong ganon. Kalimitan naman may mga employer na sumasalubong sa'yo, mayroong kang tirahan, pero minsan ay yung mga nagpupunta doon na walang-wala talaga, ay may makikilala kang mga kaibigan na sila yung tinatawag na transitional friends or transitional person. Tinulungan ka, pati yung mga nagbe-bed space nga, dito ka na kabayan, no? O baka wala kang tsinelas yan, gamitin mo muna yung tsinelas ko. O ito yung mga damit ko. O may pagkain dyan, isama na kita dyan sa may pagkain. So sila po yung mga transitional friends. Kung dito naman sa Pilipinas ay malimit na, halimbawa may nagtatanong, pupunta ka sa isang lugar, di ba? Tinutulungan ka. Dito, sige, samahan na kita hanggang doon, ng mga ganyan. No? Sila po yung mga nagiging tulay papunta sa susunod na yugto ng iyong buhay. Katulad ni Barnabas, ginamit siya para maipakilala si Pablo sa mga apostol at nakasama-sama sila. Siguro ay may naranasan ka na rin ganyan, no? Malimit. Kapag lalo kung mabuti kang tao at nakikita nila yung kabutihan mo, maraming dumarating na transitional person. Okay? So, meron pong isang tao na ginagamit din ng Diyos para ikaw ay tulungan. At ganun din sa ating pagbabago, may ginagamit siya. So, kung gusto niyo maging isang transitional person para sa iba, ay purihin po ang Diyos. Yan po ay yung nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ikaw yung nagiging tulay, no?
Although sinabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Okay, so maaaring ikaw din ay magiging daan ng kaligtasan, pagbabago ng isang kaibigan natin na maglapit. At tayo yung magiging transitional person para sa kanilang susunod na yugto ng kanilang buhay. So purihin po ang Panginoon at dito na po tayo sa panghuli, pang-10 sa atin pong pagbubulay. Ito pong pang-10, ito po ang tunay na kaibigan. Siya po yung hindi nangiiwan, siya po yung nananatili, siya po yung pinakamahalagang bahagi sa lahat ng tao. Maaring sa lahat ng tao na maaring magbago, ang tao na maaring lumayo, ang tao na maaring mawala, ang tao na maaring mamamatay. Ngunit si Jesus ay hindi magbabago kailanman. Siya po ang kasama mo noong umiiyak ka. Siya ngayon ang iyong kasama at sasamahan ka hanggang walang hanggan. Kapag iniwan ka ng tao, nariyan pa rin siya. Kapag pinagtaksilan ka, hindi siya magtataksil. Kapag wala nang nag-aakala o wala nang kumukup-kup sa iyo, ay nariyan siya. Hindi ka niya iiwan. Siya ang tanging eternal person sa iyong buhay. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Siya po ang tunay na ating kaibigan at tanging siya lamang. Huwag po tayong manangan o umasa sa mga tao. No, so mga minamahal kong tagapakinig, kaibigan at mga kapatid, kung ano po yung mga mahalagang aral na napulot po natin sa ating pagbubulay sa umagang ito, huwag na po nating habulin yung mga taong tapos na ang assignment nila sa atin. Mga taong nagpaiyak, mga taong nagbigay ng sakit. Huwag mong sayangin ang mga taong ipinadala ng Diyos upang tulungan kang lumago. So yun po yun, yung mga tumulong sa atin. So sa 10 na po yan ay meron po tayong 2 o 3 na matututunan or yung mga mapupulot nating mga gandang bagay. Matutong magpasalamat, maging sa masasakit na karanasan, sapagkat ginagamit din ng Diyos ang mga ito upang hubugin ang iyong pagkatao. So maraming salamat din sa mga nakasakit sa ating mga damdamin. Maraming salamat sa mga nanloko sa atin dahil sila din po ang nagsilbing para hubugin tayo, no? Sila rin yung nagsilbing mga bagay na tayo ay naipus para magkaroon ng mas maganda at mas maigi. Parang pinagbuti pa natin pagka binubuli tayo, yung mga ganun, no? Nako, yung taong yan, walang mararating yan. Anyway, we still have to give thanks to them and be grateful dahil sa kanila ay mas lalo kang sumipag. Dahil sa kanila ay hinubog ka ng Diyos upang maging ikaw the best version of you, who you are right now. So, higit sa lahat po, huwag pong ipagpalit ang iyong relasyon kay Kristo sa sino man tao. Mga minamahal na kapatid, dadako na po tayo sa ating conclusion. Habang tumatagal ang buhay, maraming mukha ang makikilala natin. May magiging pagpapala, may magiging aral, may magiging tulay, may magiging pagsubok, ngunit sa huli, lahat sila ay maaring mawala. Ngunit si Jesus ay mananatili. Kaya huwag mong gawing sentro ng iyong buhay ang mga tao. Si Kristo ang gawin mong sandigan dahil ang tao ay nagbabago. Ngunit ang ating Panginoong Jesus ay hindi kailanman magbabago. Si Jesu Kristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman.
Yan po ang ating main text na sinabi mula sa ating talata Hebrews 13 verse 8. Si Yesu Kristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat muli. Maraming salamat sapagkat ikaw lamang ang aming hindi nagbabagong kaibigan, tagapagligtas at aming Panginoon. Turuan mo kaming tanggapin ang bawat taong ipinapadala mo sa aming buhay ayon sa iyong layunin. Bigyan mo po kami ng karunungan upang malaman kung sino ang dapat naming pahalagahan, sino ang dapat naming patawarin, at sino ang dapat naming bitawan. Higit sa lahat, naway manatili kaming nakakapit sa iyo. Ikaw ay nakahawak sa amin sapagkat ikaw lamang ang tapat magpakailanman. Maraming salamat o Diyos sa araw na ito na aming pagbubulay-bulay. Maraming salamat din o God sa mga kasama namin online at sa mga kaibigan naming makikinig pa sa recorded messages na ito at marinig din ng mga nangangailangan sa mga ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Ama. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga minamahal kong tagapakinig dito po sa Living Word Web Radio. Don't forget to like and share. Meron din po tayong YouTube channel. At yung mga taga rito po sa nandyan po, the church is only on the corner. Meron pong Castillejos Methodist Church or any other churches, saan man po kayo naroon, pero sa bandang Castillejos po, nandyan po ang Castillejos Methodist Church na kung saan ay anytime ay welcome kayo. At sa iba naman, kung dito sa San Marcelino may mga iba't ibang churches dito na kung saan ay pinag-aaralan ang salita ng Diyos. O kung hindi man talagang wala kang oras, ay nandito po ang Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves, upang mapakinggan ninyo ang salita ng Diyos na kung saan ay hindi po natin binabanggit dito ang relihiyon. Ang binabanggit po natin ay ang kaibigan po natin, si Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Magandang umaga po mulit at ako po ay saglit na magpaalam muli sa inyo. At people come and go, but Jesus remains. Alalahanin po natin, people come and go, but our Lord Jesus Christ remains. Purihin ang Panginoon. Paalam muli mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan, at kita-kits tayo muli sa araw ng bukas. And don't forget to like and share. Yan po ang ating message. Mga iba't ibang uri ng tao ang dumadating sa buhay natin. To God be the glory. Maraming tao dumaan sa aking buhay. May nagpayak, may nagbigay ng tagumpay. May dumating lamang sa tamang panahon. May nag-iwan ng aral sa bawat pagkakataon. Akala ko sila na ang aking sandigan, ngunit lahat ng bagay ay may hangganan. Nang ako'y naiwan sa gitna ng dilim,
Come and go, but Jesus remains. Yesterday, today, forever the same. Sa bundok at lambak, hindi ka nagbabago. Ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking buhay. Jesus remains. Jesus remains.